Attorney, your reaction po dun sa speech po ni Senator Cheese Escudero kahapon, no? Sabi ko nga kay Ali, parang laglagan na, no? Talaga now he's pointing the finger at former Speaker Martin Romualdez, and also yung kanyang kaso na isasampa daw laban sa isa pang abogado kay Attorney Jesus Falsis. Tama rin ho ba yung mga argumento po ng dalawa? Your reaction po doon first kay Senator Cheese Escudero versus Martin Romualdez? Una, dun sa laglagan o yung turuan ng political leaders natin, ito lang ho masasabi ko, totoo ho yung sinasabi at alam natin lahat, pati ninuno natin, wala namang magnanakaw na nagsasabi ng totoo. So yung magnanakaw, sinungaling talaga. Oo, kakambalang sinungaling. So ngayon, ang nakikita ho natin, kasi hindi naman lingid sa atin, to ngayon lang pumutok kasi confluence of events. Pero nakikita natin, nag-aaway yung mga buhaya. So, maganda na natututukan ninyo, daang-daang bilyon ang ninanakaw nila taon-taon. Diba? Either nagpabaya sila, complicit sila, o talagang outright greedy sila na magnanakaw. Ngayon, ang drama ngayon, yung nagtuturuan yung bang personalities na. Wala na dun sa issue na ibalik nyo yung ninakaw nyo, makulong kayo, matanggal kayo sa pwesto, mag-resign kayo. So, tama ho yung presidente. Walang hiyaan na talaga ito. Yung halang ang bitukan nila. So, yun ho that's the spectacle that we're watching. Of course, it's good na nakikita natin kasi na-analyze natin at nabubulgar yung galaw ng bawat isa. Yung pagtatakip, paglilihis, yung bang nagtuturuan na, naglalaglagan na. But the job has to continue. The DOJ, the Ombudsman, yung anumang commission yan, or Congress itself, they must continue with what they're doing para yung baka ho, magkakalimutan ulit tayo. Yung the hypocrisy is, very glaring. Diba? Yung bang nagmamalinis ang bawat isa, nagtuturuan, pero alam naman nila, sangkot silang lahat. Yun nga ang nakakatakot doon, Attorney Cayosa, yung sinabi nyo na sangkot lahat. COMELEC already pointed out to Marcos and Duterte, the president, the two highest officials of the land, the president, the vice president, na tumanggap din ng campaign contributions. Yung po sinasabi natin na sangkot lahat. Ang nakatatakot dito ay yung spectacle is matitrace mo sa 2028 presidential elections already, no? Na kung pagmamasan natin, I don't know if you agree, the lines are drawn between, may nag-point out na nga di ba? Whether or not you voted pro or against the impeachment of Sara Duterte sa bababang kapulungan. So talagang ito, galawan na rin for the 2028 elections. Martin Romualdez trying to take down VP Sara because nga siya yung malakas na sa halalan sa 2028, na meron din siyang presidential ambitions, na everybody trying to take everybody down. Where will it end? Hindi kaya mauwi tayo na ito na. It's within the Senate, within the lower house, between Congress and the Senate, and now legislative, between the legislative and the executive. Di ba kaya tayo magkakaroon ng krisis dito if we take it really to the very end kasi nga sangkot lahat, Attorney? Matagal na ho tayong may krisis ng korupsyon Hindi lang naman ngayon, mga nakarang administrasyon, na paulit-ulit na lang po ito. So we should not worry about krisis. Ang worry natin, yung lumalalang korupsyon, yung krisis natin so many years back, di ba? Under the new constitution, we were hoping na mas maayos na, pero winalanghiya din nila. So it's really, matagal na tayong crisis mode. So dapat hindi tayo natatakot yan. Ako personally, I refuse to frame it that way. Na ay away politika, na anong mangyayari, lahat naman sila corrupt, so wala nang mangyayari. Hindi ho Doesn't matter whether you're pro-Duterte, pro-BBM, neutral, or pro-Filipino, kung ano-ano. We should always, ang issue dito is, ba't kayo nagnakaw at dapat managot kayo? At dapat isoli yung ninakaw ninyo. Ang nangyayari kasi,
lumilihis na tayo dun sa pagnanakaw mismo at politika ng usapan natin. So we're taking partisan. Talaga, tuwang-tuwa mga ito. Tuwang-tuwa mga ito. I-driven nila hanggang next election at magkakalimutan. And God save this country. Kasi lahat ho naman silang nag-aaway na politiko. They are smeared. Their hands are bloodied by corruption.